gabi, kaibigan. Bago natin simulan ang ating kwento, huminga ka muna ng malalim. Isa, dalawa, tatlo. Hayaan mong dahan-dahang lumuwag ang bigat ng araw na lumipas. Pumikit ka muna at pakinggan ang katahimikan sa paligid mo. Sa bawat paghinga, maramdaman mo ang malamig na hangin na dumadaloy sa iyong dibdib. At sa bawat paglabas ng hininga, lahat ng pagod at alalahanin ay unti-unting nawawala. Ngayong payapa na ang iyong diwa, samahan mo ako sa isang paglalakbay, isang kwento ng kasakiman, ng pag-asa at ng pagbabago. Isang kwento na magsisilbing paalala sa ating lahat. Ngunit huwag kang mag-alala. Dahan-dahan, maririnig mo ito na parang isang himig ng hangin, banayad, mahaba at nakakaantok. At ngayon, magsisimula na ang ating kwento. Ang gahaman na kontraktor. Sa isang maliit ngunit abalang bayan sa Bicol, mainit ang araw at tila walang humpay ang tunog ng mga martilyo at pala. Sa gilid ng ilog, isang bagong proyekto ang kasalukuyang ginagawa. Isang tulay na siyang mag-uugnay sa dalawang baryo. Matagal na itong inaasam ng mga residente sapagkat kung wala ang tulay, kailangan pa nilang umikot ng ilang kilometro upang makarating sa kabilang panig. Sa unahan ng konstruksyon, nakatayo si Engineer Salvador Manalo, kilalang kontraktor ng lalawigan. Malaki ang kanyang pangangatawan, makinis ang buhok na laging may pomada at lagi ring may nakasukbit na mamahaling relo. Sa unang tingin, isa siyang taong maayos at kagalang-galang. Kapag nakangiti, aakalain mong isa siyang mabuting leader na handang magbigay ng pag-asa. Ngunit sa likod ng ngiti, may lihim siyang tinitimpi ang kasakiman na matagal nang nagpapayaman sa kanya. "Bilisan niyo ang trabaho," sigaw niya sa mga trabahador. "Kailangan matapos agad bago ang pista ng bayan." Malaki ang nakataya rito. Sa gilid ng kalsada, nakayuko ang mga obrerong halos pawisan na sa init ng araw. Isa na rito si Mario, isang karpinterong tatay ng 4 na anak, habang humahampas ng kanyang martilyo. Hindi niya maiwasang mapansin na tila manipis ang mga bakal na ginagamit bilang suporta. Marami na siyang karanasan sa konstruksyon at alam niya kung gaano kahalaga ang tamang materyales para sa kaligtasan ng lahat. Ngunit pinili niyang manahimik. "June," bulong ni Mario sa kasamahang mason. "Parang kulang ang halo ng semento ah. Mas marami ang buhangin kaysa sa semento." Napahinto si June at ngumiti ng mapait. "Alam mo naman dito pre, basta utos ng kontraktor, wala tayong magagawa. Trabaho lang tayo. Kung magsasalita tayo, baka bukas wala na tayong sweldo." Natahimik si Mario. Totoo ang sinabi ni June. Sa hirap ng buhay, mas pipiliin niyang kumapit sa maliit na sahod kaysa mawalan ng trabaho. Samantala, si Engineer Manalo ay nakikipag-usap sa 2 lokal na opisyal na dumating upang inspeksyonin ang proyekto. Ngunit halata sa kilos nila na hindi totoong inspeksiyon ang ginagawa. Pagdating pa lang, agad silang binati ng kontraktor at inalok ng sobre. Tahimik ang usapan, ngunit malinaw ang kasunduan. Magbubulag-bulagan ang mga opisyal kapalit ng lagay. Sa kabilang dulo ng bayan, mga magulang at guro ang sabik na sabik sa tulay at sa bagong eskwelahan na ipinangako rin ni Manalo. Nakikita nila ito bilang daan tungo sa mas madaling biyahe, mas ligtas na kalsada at mas maayos na kinabukasan ng kanilang mga anak. Ngunit ang hindi nila alam, ang pundasyon ng mga pangarap na ito ay nakasandig sa kasakiman at pandaraya.
Habang lumulubog ang araw, unti-unti ring humina ang ingay ng construction. Ang mga trabahador ay umuwi na, bitbit ang pagod sa katawan, at ang kontraktor naman ay sumakay sa kanyang mamahaling SUV. May ngiting tagumpay sa labi. Para kay Engineer Manalo, isa lamang itong panibagong proyekto na magdaragdag sa kanyang kayamanan. Ngunit para sa bayan, ito ang simula ng isang kasaysayan na magbubukas ng kanilang mga mata. At sa katahimikan ng gabi, tila bumulong ang hangin. Hanggang kailan magtatagal ang tulay na itinayo sa kasinungalingan? Sa sumunod na araw, maaga pa lamang ay gising na si Mario. Madilim pa ang langit at ang malamig na simoy ng hangin mula sa bukirin ay dumadampi sa kanyang balat. Katabi niyang natutulog ang kanyang asawa na si Lina, mahimbing na nakayakap sa kanilang bunso. Tahimik ang buong bahay na gawa sa kahoy at pawid. Ngunit halata ang kahirapan sa bawat sulok. Ang kanilang dingding ay may butas na tinatakpan lamang ng karton at ang sahig ay luma at laging may tunog sa bawat hakbang. Umangon si Mario, humigop ng malamig na tubig mula sa tabo at agad na naghanda para sa trabaho. Sa kanyang isip, paulit-ulit ang iisang pangarap. Balang araw, magkakaroon din kami ng bahay na matibay. Hindi na kailangang kabahan tuwing may bagyo. Habang kumakain ng tinapay at kape, nagising si Lina. "Mahal, ingat ka sa trabaho ha," sabi ni Aling Rosa. Parang marupok daw yung bagong kalsada na ginawa ng kontraktor na yan dati. Napahinto si Mario, ngunit pinilit niyang ngumiti. "Oo, alam ko, pero trabaho lang ito. Hindi na natin hawak kung anong klase ng materyales ang ginagamit nila. Basta tayo, gawin natin ang parte natin." Alam ni Mario ang panganib, ngunit mas nangingibabaw ang takot na mawalan ng kabuhayan. Ang kanyang 4 na anak ay pawang nag-aaral pa at malaking sakripisyo na ang kanyang ginagawa para lang may maipabaon at may makain ang pamilya araw-araw. Sa lugar ng konstruksyon, abala na ang mga trabahador. Ang araw ay unti-unting sumisilip at ang liwanag nito'y dumadampi sa kanilang pawisang balat. May ilan na nagbibiruan, may ilan ding tahimik at nagmamasid. "Pare," sabi ni Ingkong kagabi, "baka raw bumigay agad itong tulay na ginagawa natin." Bulong ng isang manggagawa. Anong magagawa natin?" Sagot ng isa pa. "Kung magreklamo tayo, baka bukas wala na tayong trabaho, wala nang sweldo, wala nang bigas." Dumating si June, ang matalik na kaibigan ni Mario sa trabaho. Manipis ang kanyang katawan at bakas ang hirap ng buhay sa mga mata niya. Madalas siyang nagkukwento tungkol sa kanyang asawa na buntis sa 2 nilang anak. "Mario, napansin mo ba ang dami nilang tinipid?" Bulong ni June habang nakatingin sa mga bakal na nakaimbak sa gilid. "Dapat mas makapal ito. Parang bakal para lang sa maliit na bahay ang dinala nila." Tumango si Mario. "Oo, kanina ko pa iniisip, pero wala tayong magagawa. Ang mahalaga ngayon, may uwi tayong pera." Tahimik na nagpatuloy ang dalawa sa trabaho. Sa bawat hampas ng martilyo, dama nila ang bigat ng kanilang konsensya. Ngunit, higit na mabigat ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Samantala, si Engineer Salvador Manalo ay dumating sakay ng kanyang SUV. Malinis ang kanyang barong, kumikislap ang relo, at sa kanyang tabi ay nakatayo ang 2 alipores na parang bodyguard. "Mga Ginoo!" malakas niyang sigaw. "Gawin niyo ng maayos at siguraduhin niyo na matatapos ito sa loob ng 3 buwan. Malaki ang pondo na inilaan dito at ayokong mabitin ang schedule." Nagkatinginan ang mga trabahador. Alam nilang malaki nga ang pondo, ngunit hindi iyon nakikita
sa materyales at kagamitan na ibinibigay sa kanila. Sa halip, ang kanilang sahod ay halos sapat lamang para makabili ng bigas at kaunting ulam. "Boss, baka naman pwedeng humingi ng dagdag na safety gear," lakas loob na sabi ni June. "Yung helmet namin, luma na at wala rin kaming gloves." "Delikado po." Saglit na tumigil si Manalo at tiningnan si June mula ulo hanggang paa. "Kung ayaw mo sa kondisyon ng trabaho, marami pang ibang naghihintay sa labas na papalit sa'yo. Tandaan mo, trabaho lang ito. Kung ayaw mo, umalis ka." Natahimik si June. Pinisil ni Mario ang balikat ng kaibigan at ibinulong. "Huwag ka na lang magsalita, pare. Hindi natin kaya kalabanin yan." Sa oras ng pahinga, nagsama-sama ang mga trabahador sa lilim ng isang malaking puno. Naglabas si Mario ng tinapay na binili niya kanina, habang si June naman ay may dalang kamatis at asin. Pinagsaluhan nila ito kasabay ng maiingay na halakhakan ng iba. "Alam mo, Mario," sabi ni June, "minsan naiisip ko, bakit kaya ganito? Bakit yung mga tulad natin, pawis at hirap ang puhunan? Pero yung kontraktor, konting pirma lang, milyon na agad ang kita." Napabuntong hininga si Mario. Ganyan talaga ang takbo ng mundo. Pero sana man lang, kahit gahaman sila, hindi nila isinasaalang-alang ang kaligtasan ng tao. Kung bumigay itong tulay, hindi lang tayo ang madadamay, pati mga anak natin. Tahimik silang napatingin sa tulay na ginagawa. Matayog ito at tila simbolo ng pag-asa para sa bayan. Ngunit sa ilalim ng bawat poste, alam nilang nakatago ang kasinungalingan. Sa kabilang dako ng baryo, abala ang mga guro at magulang na nag-uusap tungkol sa bagong eskwelahan. Ang mga batay masayang naglalaro, sabik na sabik sa ideya na magkakaroon sila ng mas komportableng silid-aralan. Hindi na sila kakailanganing magsiksikan sa lumang paaralan na yari lamang sa kahoy. Ngunit sa bawat ngiti ng mga bata, tila may aninong nagkukubli ang anino ng pandaraya at kasakiman. Kinagabihan, umuwi si Mario bitbit ang maliit na sobre ng sahod. Pagdating sa bahay, sinalubong siya ng mga anak na tuwang-tuwa dahil makakabili na sila ng bigas at kaunting isda para sa hapunan. Habang kumakain, lihim na napaluha si Mario. Sa bawat kagat ng tinapay at kanin, naaalala niya ang manipis na bakal, ang kulang na semento at ang pagmamataas ni Engineer Manalo. Sa isip niya, paulit-ulit ang tanong, hanggang kailan ko titiisin ito? Hanggang kailan kami magiging alipin ng mga ganid na tulad niya? At sa katahimikan ng gabi, habang nakahiga ang kanyang pamilya, hindi makatulog si Mario. Sa halip, nakatitig siya sa bubong nilang butas-butas at iniisip ang hinaharap. Kung ang tulay na ginagawa nila ay babagsak, ilang inosente ang madadamay, at kung mananahimik pa siya, hindi ba't isa rin siyang kasabwat? Sa parehong oras, sa isang mamahaling bahay sa bayan, masayang nagbibilang ng pera si Engineer Manalo. Sa kanyang lamesa, nakalatag ang resibo ng mga pekeng gastos semento na sinadyang bawasan, bakal na nilihis ang kalidad, at mga trabahador na hindi binigyan ng tamang benepisyo. Para sa kanya, ang lahat ng ito ay normal na negosyo. Ngunit ang hindi niya alam, sa katahimikan ng gabi, nagsisimula ng magtanim ng alinlangan ang mga trabahador. At ang maliit na binhi ng pagdududa ay unti-unti nang nagiging apoy ng katotohanan. Sa paglipas ng mga linggo, mas lalong naging abala ang buong bayan. Ang ingay ng mga makina, ang alingaw-ngaw ng martilyo, at ang paulit-ulit na sigaw ng mga foreman ay naging bahagi na ng araw-araw na musika ng mga residente. Para sa marami, ang proyektong ito ay simbolo ng pagunlad. Ngunit para sa iilan, ito'y nagsilbing palaisipan
na hindi kayang balewalain. Si Aling Rosa, isang tindera ng gulay sa palengke, ay isa sa mga unang nagduda. Sa tuwing dumadaan siya sa kalsadang, itinayo rin ng parehong kontraktor, ilang taon na ang nakalilipas. Napapansin niyang may mga bitak na agad kahit bagong gawa pa lamang. Madalas niyang ikwento ito sa kanyang mga kapitbahay. Hindi ako naniniwala na matibay ang mga pinapagawa ni Manalo. Bulalas niya minsan habang nakikipag-usap sa mga mamimili. Tignan niyo yung kalsada sa barangay San Isidro. 2 taon pa lang, sira-sira na agad. Ang sabi pa noon, milyon ang ginastos. Napailing ang isang guro na si Ma'am Teresa na bumibili ng gulay. Nakakabahala nga, Aling Rosa. Pero sana naman, totoo na ngayon. Ang dami kasing umaasa, lalo na yung mga estudyante kong araw-araw tumatawid sa ilog. Ang kanilang usapan ay narinig ni Pedro, isang tricycle driver na nakapila sa terminal. Paano naman kung bumigay ang tulay? Kami ang unang damay niyan. Halos araw-araw, kami ang nagdadala ng pasahero sa kabilang baryo. Kaya tama si Aling Rosa. Hindi pwedeng magbulag-bulagan habang lumalaganap ang mga bulungan. Abala naman ang mga opisyal ng bayan sa pagpapakita ng magandang imahe. Nagpatawag ng pagpupulong si Mayor Alfonso Balagtas kung saan ipinagmamalaki niya ang proyekto. Mga kababayan, malapit na nating matapos ang tulay at eskwelahan na matagal na nating hinihintay. Aniya, habang nakatayo sa entablado. Ito'y simbolo ng progreso, isang hakbang tungo sa mas maliwanag na kinabukasan para sa ating mga anak. Malakas ang palakpakan ng karamihan, ngunit mailan ding nagbulungan. Sa gitna ng mga tao, naroroon si Ana, isang batang mamamahayag mula sa lokal na pahayagan. Tahimik siyang nakikinig habang kinukunan ng litrato ang mga eksena. Napapansin niya ang hindi tugma sa mga salitang binibitawan ng mga opisyal at sa aktual na nakikita sa konstruksyon. Si Ana ay bagong graduate mula sa kursong journalism. Matagal na niyang pangarap na magsilbi sa bayan sa pamamagitan ng pagsusulat ng katotohanan. Sa murang edad, matalim na ang kanyang obserbasyon. Nang makita niya ang kilos ni Engineer, Manalo ang pabulong na usapan nito kay Mayor Balagtas. Ang pagbibigay ng sobre sa isang kagawad, agad siyang nakaramdam ng pangamba. Kung tama ang hinala ko, bulong niya sa sarili. Baka hindi lang basta tulay ang tinataya rito, kundi buhay ng mga tao. Kaya't nagsimula siyang mag-imbestiga. Sa mga sumunod na araw, madalas na makikitang paikot-ikot si Ana sa lugar ng proyekto. Kinakausap niya ang ilang trabahador, nagmamasid sa mga materyales at kumukuha ng litrato ng bawat sulok. Ma'am, huwag niyo na lang isulat to. Baka mawalan pa kami ng trabaho. Pakiusap ni Mario noong minsang naglakas loob si Ana. Nalapitan siya. Ngumiti siya ng mahinahon. Hindi ko kayo isasama sa artikulo. Huwag kang mag-alala. Ang gusto ko lang ay ang katotohanan. Kung may mali, kailangan itong maitama. Hindi man nagsalita si Mario, sapat na ang tingin sa kanyang mga mata upang malaman ni Ana na may tinatago nga ang proyekto. Samantala, ang mga bata sa bayan ay sabik na sa bagong eskwelahan. Araw-araw, naglalaro sila sa gilid ng konstruksyon habang pinagmamasdan ang unti-unting pag-angat ng gusali. Ang ganda siguro pag dito na tayo mag-aaral, wika ni Benjo, 10 taong gulang na estudyante. Hindi na tayo magsisiksikan sa luma nating paaralan. Tsaka baka may electric fan na rin sa silid. Dagdag ng kanyang kaklase habang nakikinig si Ma'am Teresa sa kanilang usapan. Nakaramdam siya ng kaba. Oo, maganda ang ideya ng bagong eskwelahan. Ngunit hindi niya maiwasang maalala ang sinabi ni Aling Rosa at ang mga nakikita niyang bitak sa bagong kalsada. Sa kanyang isip, paulit-ulit ang tanong. Ligtas kaya ang mga batang ito kapag tumuntong na sila
sa loob ng bagong paaralan. Dumating ang isang gabi na biglang bumuhos ang malakas na ulan. Ang ilog ay umapaw at ang mga residente nag-alala kung kakayanin ng tulay na ginagawa pa lamang. Bagamat hindi pa tapos, may ilang parte na nakatayo na at bahagyang tinatahak ng ilang sasakyan. Diyos ko, baka bumigay yan, sigaw ng isang matanda habang pinapanood ang rumaragasang tubig. Ngunit sa kabutihang palad, tumigil din ang ulan matapos ang ilang oras. Nagpasalamat ang lahat, ngunit nag-iwan ito ng bakas ng takot. Sa mga susunod na araw, mas dumami ang mga tanong kaysa sa sagot. Sa palengke, sa paaralan, sa terminal, usapan ng lahat ang proyekto. May ilan na naniniwala at umaasa pa rin. Mayroon ding hindi kumbinsido, ngunit isa ang malinaw. Ang bayan ay unti-unting nagigising at sa gitna ng mga bulungan, ang pangalan ni Engineer Salvador Manalo ay unti-unting nababalot ng pagdududa. Ngunit si Manalo, sa halip na kabahan, ay mas lalo pang lumaki ang ulo. Sa isang inuman kasama ang kanyang mga tauhan, malakas ang kanyang tawa. Hayaan niyo sila, wala silang magagawa. Hanggat hawak ko si Mayor, walang makakapigil sa akin, pagmamalaki niya. Kahit ano pa ang sabihin ng mga tao, ako pa rin ang pinakamagaling na kontraktor dito. Ang kanyang mga tauhan ay natawa rin, ngunit halata ang takot sa kanilang mga mata. Alam nilang may hangganan ang kasakiman at darating ang araw na ito'y may kapalit. Habang patuloy ang pagpapaikot ni Manalo sa bayan, si Ana naman ay mas lalong lumalalim ang imbestigasyon. Sa kanyang mesa, nakalatag ang mga dokumentong kanyang nakalap, mga kontratang overpriced, mga resibo ng peking materyales at mga pirma ng opisyal na halatang gawa-gawa lamang. At sa kanyang puso, nag-aalab ang isang pangako, hindi ko hahayaang maloko ang bayan. Kailangang malaman nila ang totoo. Lumipas ang ilang linggo mula nang magsimulang magtanong ang mga tao tungkol sa proyekto ni Engineer Salvador Manalo. Sa umpisa, pabulong lamang ang mga usapan sa palengke, sa terminal, sa labas ng simbahan tuwing linggo. Ngunit habang dumarami ang nakakakita ng bitak sa kalsada at naririnig ang reklamo ng mga trabahador, unti-unti itong naging lantad na usapin ng buong bayan. Isa sa mga nagsikap magbigay liwanag ay si Ana, ang batang mamamahayag. Gabi-gabi, nakayuko siya sa kanyang lamesa. Nakapalibot ang mga papel, resibo at mga larawan na kanyang kinunan. Ang maliit na lamparang ilaw, ang tanging kaagapay niya habang sinusulat ang kanyang artikulo. Hindi sapat na marinig lang ang tsismis. Bulong niya sa sarili. Kailangang may ebidensya. Kailangan kong ipakita kung gaano kalaki ang ninakaw nila sa bayan. Sa mga unang araw ng kanyang pag-iimbestiga, kakaunti lamang ang gustong magsalita. Marami ang natatakot tulad ni Mario at June. Ngunit unti-unting may ilan na naglakas loob. Isang trabahador ang lumapit sa kanya sa palengke. Miss Ana, hindi ko pwedeng sabihin ang pangalan ko. Bulong ng lalaki habang nakayuko, pero totoo ang sinasabi nila. Kulang ang halo ng simento. Pinipilit lang kaming bilisan ang trabaho kahit mali ang proseso. May mga araw na hindi na nga kami pinapasweldo ng tama. Inabot nito ang isang maliit na papel kay Ana, isang listahan ng sweldo na peke ang pirma. Nagpasalamat siya at itinago ito sa kanyang bag. Habang lumalalim ang imbestigasyon, napansin ni Ana na mas lumalaki rin ang takot ng mga tao. May ilang residente ang nagkuwento na nakatanggap sila ng pagbabanta matapos magtanong tungkol sa proyekto. May dumating na hindi kilalang lalaki kagabi. Kwento ni Aling Rosa kay Ana. Sabi niya, huwag na raw akong makialam.
kung ayaw kong mapahamak ang pamilya ko. Pero hindi ako matatakot. Alam kong mali ang ginagawa nila. Pinisil ni Ana ang kamay ni Aling Rosa. Tama po kayo. Hindi tayo dapat manahimik. Kailangan malaman ng lahat ang katotohanan. Samantala, si Engineer Manalo ay nagsimulang makaramdam ng pangamba. Isang gabi, habang kumakain kasama ang kanyang pamilya, nabanggit ng kanyang asawa na nabasa niya ang mga pahayag ni Ana sa lokal na pahayagan. Salvador, wika ng kanyang asawa, baka kailangan mong ayusin ang mga sinasabi nila. Baka lumaki ang issue. Ngumiti lang si Manalo, ngunit bakas ang inis sa kanyang mukha. Huwag mong intindihin yan. Bata pa si Ana. Wala siyang magagawa laban sa akin. Chismis lang ang hawak niya. Wala siyang matibay na ebidensya. Ngunit sa loob-loob niya, ramdam niyang nagsisimula ng mabuo ang panganib. Dumating ang isang linggo ng umaga. Matapos ang misa, nagtipon ang maraming residente sa labas ng simbahan. Isa-isang naglabas ng hinaing ang mga tao. Kung totoo na milyon ang pondo, bakit parang tinipid ang mga materyales? Tanong ng isang magsasaka. Bakit may mga opisyal na biglang nagkaroon ng bagong sasakyan at bahay? Dagdag ng isa pa. Hindi ba't pera ng bayan ang ginagastos nila? Sigaw ng isang matandang lalaki. Hindi na ito basta bulungan lamang. Ito na'y nagiging lantad na pagtutol. Sa gitna ng lumalaking usapan, inilabas ni Ana ang kanyang unang artikulo. Ang pamagat, tulay ng pag-asa o tulay ng kasinungalingan. Dito, inilatag niya ang mga larawan ng bitak sa kalsada, ang manipis na bakal at ang mga dokumentong nagpapakitang sobra-sobra ang singil ng kontraktor kumpara sa aktual na materyales. Hindi niya binanggit ang pangalan ng mga trabahador upang maprotektahan sila, ngunit malinaw ang mensahe. May mali sa proyekto. Nabasa ito ng buong bayan. May ilan na hindi naniwala. Tinawag itong paninira. Ngunit marami ang natauhan. Kung hindi totoo to, bakit sila natatakot? Bulong ng isang tindero. Kung walang bahid ng kasinungalingan, bakit hindi nila ipakita ang totoong gastos? Dagdag ng isang guro. Dumating ang mga tauhan ni Engineer Manalo sa bahay ni Ana. 3 lalaking nakaitim. Mahigpit ang tingin. Miss Ana, malamig na sabi ng isa. Maganda kung ititigil mo na ang pagsusulat tungkol kay Engineer Manalo. Delikado na kasi. Baka may mangyaring hindi maganda sa'yo. Ngumiti lang si Ana at matapang na sumagot. Kung totoo ang sinasabi nyo, bakit kayo natatakot sa mga sinusulat ko? Kung wala siyang tinatago, bakit niya ako pinatitigil? Hindi sumagot ang mga lalaki. Sa halip, tumalikod sila at umalis. Ngunit malinaw ang mensahe. Binabantaan na siya. Kinabukasan, mas lumaki pa ang apoy. Ang artikulo ni Ana ay umabot hanggang sa mga karatig bayan. May ibang pahayagan na rin ang nagsimulang kumuha ng balita mula sa kanya. Sa social media, kumalat ang mga larawan at dokumento. Peke pala ang proyekto ni Manalo. Grabe, milyon ang nawala, tapos ganyan lang ang kalidad. Dapat makulong ang mga gahaman. Ang dating bulungan lamang ay naging malakas na sigaw. Ang mga tao ay nagsimulang manawagan ng aksyon mula sa pamahalaan. Sa gitna ng lahat ng ito, si Mario at June ay nakaramdam ng kakaibang takot at pag-asa. Mario, bulong ni June habang nagkakape sa gilid ng trabaho. Kung tuloy-tuloy ang ginagawa ni Ana, baka mabunyag ang lahat. Pero paano kung madamay tayo? Baka isipin ni Manalo na tayo ang nagbigay ng impormasyon. Napaisip si Mario. Alam niyang tama si June. Ngunit sa kanyang puso, naroroon din ang pag-asa. Kung magtatagumpay si Ana,
Baka wakasan na rin ang pandaraya. Baka hindi na tayo laging talunan. Samantala, si Mayor Balagtas ay nag-alala sa lumalaking balita sa kanyang opisina. Nagharap sila ni Engineer Manalo. Salvador, kailangan mong ayusin ito. Hindi ko kayang pigilan ang lahat ng pahayagan. Kung magtuloy-tuloy ito, baka pati ako madamay. Umiti si Manalo, ngunit bakas ang panggigigil. Wala kang dapat ipangamba, Mayor. Ako ang bahala. Hindi ako papayag na sirain ng isang batang reporter ang lahat ng pinaghirapan natin. Ngunit sa kabila ng kanyang kumpiyansa, hindi na mapipigilan ang apoy. Ang bayan ay gising na. Ang balita ay patuloy na lumalaganap at ang pangalan ni Engineer Salvador Manalo ay unti-unti nang nababalot ng kasinungalingan at galit ng tao. At sa bawat dekada ng orasan, mas lumalapit ang araw ng pagkakaharap ng katotohanan at kasakiman. Mainit ang sikat ng araw nang magsimula ang isang linggo ng karaniwang gawain sa bayan. Sa unang tingin, tila payapa ang lahat. May mga nagtitinda ng prutas sa gilid ng kalsada. May mga bata pang tumatakbo at naglalaro. At ang mga tricycle ay patuloy sa kanilang pasada. Ngunit sa ilalim ng tila karaniwang araw na iyon, isang panganib ang unti-unting kumakawala. Ang bagong tayong tulay na ipinagmamalaki ni Engineer Salvador Manalo bilang tanda ng progreso ay muling naging sentro ng usapan. Hindi dahil sa kagandahan nito, kundi dahil sa lumalaking takot na baka bumigay ito anumang oras. Isang hapon, si Mario at June ay abala sa paglilinis sa gilid ng tulay. Habang hawak ni Mario ang tabo at nagbubuhos ng tubig, napansin niya ang kakaibang pagyanig sa ilalim. "June, nararamdaman mo ba yan?" tanong niya habang nakapikit, sinusubukang damhin ang panginginig. Parang may dumadagundong na hindi galing sa mga sasakyan. Sagot ni June sabay ngiti ng pilit. Baka guni-guni mo lang, ngunit nang tumunog ang isang malakas na CRTACC mula sa ilalim ng tulay, pareho silang napatigil. Mabilis nilang nakita ang isang malaking bitak na unti-unting bumuka sa gilid ng poste. Kinabukasan, may nagpost ng litrato ng bitak sa social media. Sa loob lamang ng ilang oras, kumalat ito sa buong bayan. Grabe, hindi pa nga isang taon, may bitak na agad. Pera ng bayan. Napunta lang sa bulsa ng iilan. Delikado to, baka bumagsak kapag nadaanan ng truck. Dumagsa ang mga tao sa lugar upang personal na makita. Ang mga motorista ay nagsimulang umiwas. Ang mga nanay ay pilit na hinahatak ang kanilang mga anak palayo sa tulay. Si Ana agad na pumunta upang magdokumento. Hinunan niya ng larawan ng bitak. Kinapanayam ang mga residente at isinulat sa kanyang tala. Kung hindi aaksyonan kaagad, may posibilidad ng malawakang trahedya. Ngunit sa halip na agarang aksyon, ang opisina ng mayor ay naglabas lamang ng maikling pahayag. Walang dapat ipangamba. Ang tulay ay matatag at ligtas. Ang mga bitak na nakikita ay normal na bahagi ng estruktura. Nagalit ang mga tao. Normal daw? Paano kung biglang gumuho? Sigaw ng isang matandang lalaki sa palengke. Si Engineer Manalo sa isang panayam ay nagpakita ng kumpiyansa. Mga intriga lang yan. Ang tulay ay dumaan sa tamang proseso. Hindi ito basta-basta masisira. Ngunit sa kanyang puso, nagsimulang mabuo ang kaba. Alam niyang kulang sa semento at bakal ang proyekto. Alam niyang pilit nilang minadali ang trabaho. At higit sa lahat, alam niyang anumang oras ay maaaring bumigay ang kanyang ipinagmamalaki. Dumating ang Martes ng hapon. Malakas ang ulan na may kasamang hangin. Ang tubig sa ilog sa ilalim ng tulay ay mabilis na tumataas.
Sa gitna ng malakas na buhos, isang bus na puno ng pasahero ang nagtangkang tumawid. Si Mario at June na nasa malapit lamang ay sumigaw, "Wag! Wag muna kayong dumaan, delikado." Ngunit hindi na nakarinig ang trooper dahil sa ugong ng ulan at hangin. Pinasok nito ang tulay at sa mismong sandaling iyon, muling tumunog ang nakakatakot na CRAACC, CACC. Mas malakas, mas malinaw. Sa ilang segundo, gumuho ang bahagi ng tulay. Ang bus ay bumulusok sa ilog, kasabay ng malalaking tipak ng konkretong lumipad sa hangin. Ang sigawan ng mga tao ay umalingamngaw, halong ulan at takot. Walang inaksayang sandali sina Mario at June. Tumakbo sila patungo sa gilid, tumalon sa ilog kahit malakas ang agos. "Tulungan natin sila!" sigaw ni Mario habang lumalangoy patungo sa bus. Isa-isa nilang hinila ang mga pasahero palabas ng tubig. Ang ilan ay sugatan, ang ilan ay halos walang malay. Si Ana, na naroon upang mag-cover, ay hindi nagdalawang isip na tumulong din. Sa kabila ng ulan, tinutulungan niyang hatakin ang mga bata papunta sa ligtas na pampang. Ang eksenang iyon ay puno ng kaguluhan at tapang. May mga umiiyak, may nagdarasal, at may mga nanlumo sa nakitang trahedya. Ngunit higit sa lahat, galit ang namayani sa puso ng mga tao. Kinabukasan, pumutok ang balita sa buong rehiyon. Tulay bumagsak, dos patay, marami ang sugatan. Sa bawat bahay, sa bawat sulok ng palengke, iisa ang tinuturo ng mga tao, si Engineer Salvador Manalo at ang mga kasabwat niya sa pamahalaan. Kung hindi nila dinaya ang materyales, hindi mangyayari to. Dapat managot ang mga gahaman. Hindi na ito biro buhay ang nawala. Ang bayan ay nagngangalit. May mga nagmarcha sa munisipyo. Hawak ang mga placard na may nakasulat, "Hustisya para sa mga biktima," at managot ang mga tiwali habang nakaupo sa gilid ng kalsada. Hawak ang tuwalya at tinutuyo ang sarili. Lumapit si June kay Mario. "Mario, isipin mo, kung noon pa tayo nagsalita, baka hindi ito nangyari." Bulong niya. Puno ng lungkot, napayuko si Mario. "Alam ko, June, takot kasi tayo. Pero ngayong nakita ko ang nangyari, hindi na ako mananahimik kahit buhay ko pa ang kapalit." Sa kanyang puso, nagsimulang mamutawi ang isang tapang na matagal na niyang tinatago dahil sa takot sa kapangyarihan ni Manalo. Samantala, sa kanyang mansyon, nakaupo si Engineer Salvador Manalo sa kanyang sala, hawak ang isang basong alak. Nakatitig siya sa telebisyon kung saan inuulat ang trahedya. Tahimik siya, walang imik. Ngunit ang kanyang kamay ay nanginginig. Alam niyang wala na siyang ligtas na lusot. Kung bumigay na ang tulay, siguradong sisihin nila ako. Pero hindi ako pwedeng bumagsak. Hindi ako pwedeng matalo. Ngunit sa likod ng kanyang isip, naroon ang boses ng kanyang konsensya. Ilan ang kailangang mamatay bago pa tumigil? Ilan ang kailangang magdusa para sa iyong kasakiman habang ang bayan ay nagluluksa? Isang bagong apoy ang nagsimula, hindi ng kasakiman, kundi ng pagkakaisa. Ang mga tao ay hindi na bulag, hindi na sila takot. Nakita nilang may lakas sila kapag nagkaisa. At sa gitna ng trahedya, isang panata ang nabuo. Hinding-hindi na sila papayag na muling mabalot ng kasinungalingan ang kanilang bayan. Ang sakuna ay hindi lamang nagdala ng sakit at pagkawala. Nagbukas din ito ng pinto para sa pagbabago, isang paglalakbay na magsisimula sa paghahanap ng hustisya. Nagising ang buong bayan ng San Roque
sa matinding kirot at galit matapos ang pagbagsak ng tulay. Ang mga nakaligtas ay nananatili sa ospital habang ang mga pumanaw ay inilibing ng may luha at sigaw ng hustisya. Sa bawat tahanan, ang pangalan ni Engineer Salvador Manalo ang laman ng usapan. Hindi na ito bulungan o lihim na hinaing. Lantaran na itong pag-akusa. Kung hindi niya dinaya ang materyales, hindi sana namatay ang anak ko. Iyak ng isang inang nawalan ng kaisa-isang anak. Dugo ang kapalit ng kasakiman nila. Dagdag ng isang ama na sugatan sa aksidente. Si Ana, ang batang mamamahayag, ay hindi tumigil sa kanyang misyon. Ilang araw matapos ang sakuna, naglabas siya ng panibagong artikulo, Dugo sa Semento, ang trahedya sa tulay ng San Roque. Dito, inilatag niya ang mga dokumentong hawak niya resibo ng overpricing, larawan ng manipis na bakal, at testimonya ng mga trabahador na ayaw ng manahimik. Ang kanyang artikulo ay kumalat sa buong rehiyon, inilahad sa radyo at ipinost sa social media. Nagising ang mas malawak na lipunan. Hindi na lamang ang bayan ng San Roque ang nagagalit, pati ang mga karatig bayan ay nagsimulang magtanong. Isang araw, nagtipon ang mga residente sa harap ng munisipyo. Hawak nila ang mga placard na may nakasulat, Hustisya para sa mga biktima. Managot ang mga gahaman. Walang takot sa katotohanan. Si Mario at June, na dati mga takot magsalita, ay naroon na rin. Tumayo si Mario sa entablado at buong tapang na nagsalita sa harap ng daan-daang tao. Mga kababayan, ako si Mario, isang trabahador sa tulay. Oo, totoo ang lahat ng sinasabi ni Ana. Tinipid ang semento, binawasan ng bakal, at minadali ang trabaho. Lahat ng iyon ipinagputos ni Engineer Salvador Manalo. Kung hindi tayo kikilos ngayon, mas marami pang buhay ang masasakripisyo. Umugong ang balakpakan at sigawan ng mga tao. Managot si Manalo. Managot ang mga tiwali. Sa tulong ng ilang abogadong voluntaryo mula sa isang NGO, nagsampa ng kaso ang mga pamilya ng biktima laban kay Engineer Manalo at sa mga opisyal ng lokal na pamahalaan. Inihain ang reklamong graft and corruption, negligence, resulting in multiple homicide, plunder ng kaban ng bayan. Ito'y nagdulot ng matinding pagkabahala sa kampo ni Manalo. Salvador, wika ng kanyang abogado, malaki ang ebidensiya laban sa iyo. Hindi sapat ang koneksyon mo para mapatahimik lahat. Ngumisi lamang si Manalo, ngunit ang pawis sa kanyang noo ay nagtataksil sa kanyang kaba. Hindi nila ako kayang pabagsakin. Marami akong hawak na tao. Kaya kong bilhin ang korte, ang pulis, kahit sino. Ngunit sa labas ng kanyang mansyon, ang sigaw ng bayan ay mas malakas pa kaysa sa anumang kapangyarihan niya. Isang gabi, habang naglalakad pa uwi si Ana, napansin niyang may sumusunod sa kanya. 3 lalaking nakajacket at nakasombrero. Nang mabilis niyang likuan ang isang kanto, hinarang siya ng isa sa mga ito. Miss Ana, malamig na tinig ng lalaki. Masyado ka nang nakikialam. Kung ayaw mong sumunod sa mga biktima sa ilog, tigilan mo na ang pagsusulat mo. Kahit nanginginig ang tuhod, tumayo si Ana ng diretsyo. Hindi ako titigil. Hindi niyo ko kayang patahimikin. Ang katotohanan ay hindi niyo kayang patayin. Mabilis siyang tumakbo at nakaligtas. Kinabukasan, mas lalo siyang naging determinado. Sinulat niya ang lahat ng pangyayari at inilathala sa kanyang pahayagan. Binabantaan, ngunit hindi susuko. Isang mamamahayag laban sa katiwalian. Nakarating ang balita sa pambansang media. Dumating ang ilang reporter mula sa Maynila upang mag-cover ng kaso. Ang issue ay tinalakay maging sa Senado, kung saan ilang mambabatas ang nanawagan ng masusing investigasyon. Hindi na ito
simpleng kaso ng kapabayaan. Ito ay malinaw na larawan ng sistematikong katiwalian sa ating bayan, wika ng isang senador. Ang pangalan ni Engineer Salvador Manalo ay umalingamnaw sa radyo, telebisyon at social media. Sa halip na magmukhang respetadong kontraktor, siya ay naging simbolo ng kasakiman at trahedya. Samantala, sina Mario at June ay humarap din sa korte bilang mga testigo. Sa kanilang testimonya, ikinuwento nila ang lahat ng nakita. Kung paano sila pinilit na gumamit ng mas kaunting semento, kung paano pinapaikot ang mga resibo, at kung paano tinatakot ang mga trabahador. Habang nagsasalita si Mario, nakatitig si Manalo sa kanya mula sa kabilang panig ng korte. Malamig ang mga mata ng kontraktor, puno ng banta, ngunit hindi natinag si Mario. "Hindi na ako matatakot," sabi niya. "Hindi na ako mananahimik. Ang dugo ng mga namatay ay hindi dapat masayang." Habang nagpapatuloy ang paglilitis, mas lalo pang lumalakas ang pagkilos ng mga tao. Nagkaroon ng malawakang protesta sa harap ng Kapitolyo. May mga estudyante, guro, magsasaka at iba pang sektor. "Hustisya, hustisya, hustisya." Sigaw ng lahat. Sa bawat placard, nakasulat ang mukha ni Engineer Manalo na may malaking pulang X. Sa bawat sigaw, nabubuwag ang pader ng kanyang kapangyarihan. Isang gabi, naglalakad siya sa loob ng kanyang mansyon. Hawak ang isang basong alak. Hindi siya mapakali. Hindi na siya makatulog. Sa kanyang isipan, paulit-ulit bumabalik ang mga sigaw ng tao. Ang imahe ng bumagsak na tulay at ang mga matang nakatingin sa kanya na puno ng galit. "Ako ba'y matatalo ng mga mahihirap na ito? Ako ba'y mapapabagsak ng isang batang mamamahayag at 2 trabahador?" Bulong niya sa sarili. Ngunit kahit anong gawin niya, hindi na niya mapigilan ang pag-usbong ng katotohanan. Sa kabila ng lahat, may nabubuong bagong pag-asa. Ang mga tao'y nagising sa katotohanan na kaya nilang labanan ang katiwalian. Si Ana, Mario at June ay naging simbolo ng tapang, at habang nagpapatuloy ang kaso, isang tanong ang nangingibabaw sa buong bayan. Magtatagumpay ba ang hustisya laban sa kasakiman? Ang korte ng bayan ay punong-puno. Mula sa gilid ng pasilyo hanggang sa labas ng gusali, nagsiksikan ang mga tao. Ang lahat ay naghihintay sa magiging hatol laban kay Engineer Salvador Manalo. Ang usok ng galit at pananabik ay nakabalot sa buong paligid, at ang katahimikan ay tila nagbabadya ng isang napakalaking pagsabog. Si Ana, nakaupo sa unang hanay ng upuan, mahigpit na hawak ang kanyang kuwaderno. Sa tabi niya, naroon sina Mario at June, parehong halatang kinakabahan ngunit puno ng determinasyon. Sa kanilang harapan, nakaupo si Manalo na kabarong, ngunit bakas sa kanyang mukha ang pagod at kaba. Hindi na siya ang dating matikas na kontratista. Ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang mga matay pula, at ang kanyang balat ay nangingitim sa kakaisip at kakapuyat. Unang tinawag si Mario upang muling magsalaysay. Lumapit siya sa harap, nakayuko, ngunit nang magsimulang magsalita, unti-unting lumabas ang lakas ng kanyang loob. "Mga mahal na hukom, ako po ay trabahador sa tulay. Ilang ulit naming sinabi kay Engineer Manalo na hindi tama ang timpla ng semento. Sabi niya, hindi mahalaga ang tibay. Ang mahalaga ay matapos agad." Nagumpugan ang mga tao, nagbulungan at narinig ang mahihinang, "Huwag na kayong tumahimik," mula sa mga nasa likod. "Hindi lang po yun," dagdag ni Mario. "Madalas kaming hindi binabayaran ng tama. Ang perang dapat sa materyales ay napupunta sa bulsa ng mga opisyal. Ako po ay lumalantad hindi para sa sarili ko, kundi para sa mga buhay na nawala dahil sa kanilang kasakiman."
Tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Ngunit sa kanyang puso, pakiramdam niya ay nakalaya siya mula sa bigat na matagal niyang pasan. Sumunod si June. Bagaman nanginginig ang boses, siya ay nagpakatatag. Ako po si June, trabahador din sa tulay. Alam ko pong delikado ang ginagawa ko ngayon, pero wala na akong pakialam. Ilang gabi akong hindi makatulog, iniisip na baka ako ang kasunod na biktima ng gumuho. Tama si Mario, totoo ang lahat. Dinaya kami, dinaya ang bayan, at ang mga inosente ang nagbuwis ng buhay. Umalinggaw ang palakpakan at sigawan mula sa mga tao. Pinatahimik sila ng hukom, ngunit ramdam na ramdam ang init ng damdamin ng bayan. Pagkatapos ng mga testigo, si Ana naman ang tinawag. Nakatayo siyang matatag, hawak ang makapal na folder na puno ng larawan at dokumento. Mga mahal na hukom, panimula niya. Ako po ay mamamahayag. Sa loob ng ilang buwan, ako'y nag-imbestiga at nag-ipon ng ebidensya. Narito po ang mga larawan ng bitak sa tulay bago pa man ito bumagsak. Narito rin po ang mga resibo ng overpricing na nilagdaan ni Engineer Manalo at mga kasabwat niya. At narito ang testimonya ng mga trabahador na nagpatunay na sila'y tinakot para manahimik. Isa-isang ipinakita sa korte ang mga dokumento at larawan. Lalong lumakas ang bulungan ng mga tao. Hindi may tatanggi, may ebidensya, may patunay, managot siya. Ang depensa ng kampo ni Manalo ay pilit na nagsabing peke ang mga dokumento, ngunit mabilis na na-verify ng mga eksperto ang katotohanan ng mga ito. Sa wakas, pinayagan si Engineer Salvador Manalo na magsalita. Tumayo siya, pinilit ipakita ang dating kumpiyansa. Mga kababayan, panimula niya, ako ay biktima ng paninira. Lahat ng ito'y gawa-gawa lamang ng mga naiinggit sa akin. Ang tulay ay hindi bumagsak dahil sa akin. Ito'y isang trahedyang dulot ng kalikasan. Malakas ang ulan, malakas ang agos ng tubig, natural lamang na bumigay ang kahit anong istruktura. Ngunit bago pa siya makapagsalita pa, tumayo si Mario at sumigaw mula sa kanyang upuan. Kasakiman mo ang pumatay sa kanila, hindi ulan. Sumunod ang sigawan ng mga tao. Sinungaling, gahaman, mamamatay tao. Ang mukha ni Manalo ay namutla. Hindi na siya pinaniniwalaan. Ang kanyang maskara ng kapangyarihan ay unti-unti nang natutuklap matapos ang mahabang paglilitis. Dumating ang araw ng paghatol. Tahimik ang buong bayan na nagtipon sa korte at sa labas nito. Bawat tao ay nakatingin sa hukom. Hinihintay ang pinakamahalagang salita. Sa kasong isinampa laban kay Engineer Salvador Manalo, sa mga ebidensiya at testimonya, ang korte ay nagpasya. Huminto ang hukom sandali. Ang katahimikan ay bumigat na tila wala ng hangin sa paligid. Na siya ay guilty sa kasong graft and corruption, plunder, at criminal negligence resulting in multiple homicide. Siya ay hinahatulan ng habang buhay na pagkakakulong. Pumutok ang palakpakan at sigawan. Ang ilan ay napaluha sa tuwa, ang ilan ay nagyakapan. Ang mga pamilya ng mga biktima ay nag-alay ng dasal sa kanilang mga mahal sa buhay. Si Manalo, nanlumo, bumagsak sa kanyang upuan. Ang dating makapangyarihang kontratista ay ngayon ay isang bilanggo, walang dignidad, walang kalayaan. Hindi lamang siya ang bumagsak. Ang mga kasabwat niyang opisyal ay isa-isang inaresto. Ang mga bahay at ari-arian ni Manalo ay kinumpiska at ang ilan ay napunta sa pondo para sa mga biktima. Ang kanyang pangalan, na dati kinikilala sa larangan ng negosyo, ay naging simbolo ng kasakiman at katiwalian. Sa loob ng kulungan, araw-araw ay nakikita niya sa dyaryo ang kanyang larawan
Hindi bilang matagumpay na kontraktor, kundi bilang isang gahaman na nagpabagsak sa sarili at sa iba. Samantala, ang bayan ng San Roque ay muling bumangon sa tulong ng bagong pamunuan at ng suporta ng mas malawak na lipunan. Unti-unting itinayo muli ang tulay, ngunit sa pagkakataong ito, matibay, maayos, at may tunay na malasakit. Si Ana ay kinilala bilang isa sa mga pinakamatapang na mamamahayag sa rehiyon. Sina Mario at June ay naging boses ng mga manggagawa, pinangungunahan ang mga kilusan laban sa katiwalian, at ang mga tao na dati takot at tahimik lamang ay natutong lumaban at magsalita para sa tama. Sa isang pagtitipon, muling nagsalita si Ana sa harap ng mga tao. Mga kababayan, napatunayan natin na kahit gaano kalakas ang kasinungalingan, mapapabagsak ito ng katotohanan. Ang sakuna ay nagbigay sa atin ng sugat, ngunit nagbigay din ng lakas. Huwag nating hayaang maulit pa ang kasakiman na pumatay sa ating mga mahal sa buhay. Sa ating pagkakaisa, may pag-asa ang bayan. At sabay-sabay na sumagot ang mga tao. May pag-asa ang bayan. Lumipas ang mga buwan matapos ang paghatol kay Engineer Salvador Manalo. Ang bayan ng San Roque na minsang binalot ng lungkot at takot ay unti-unting nakahanap ng kapayapaan. Ang sugat ng sakuna ay hindi agad naghilom, ngunit sa bawat araw na dumaraan, unti-unting bumabalik ang sigla ng pamayanan. Sa tabing ilog kung saan bumagsak ang dating tulay, naroon ngayon ang mga bata, naglalaro ng habulan at nagtatawanan. Ang kanilang halakhak ay musika sa pandinig ng mga matatanda na noon ay saksi sa trahedyang kumitil sa maraming buhay. Sa kanilang mga mata, ang ngiti ng mga bata ay tanda na muling bumabalik ang pag-asa. Isang makabagong tulay ang itinayo, hindi nagawa sa pandaraya, kundi sa tunay na sipag at malasakit. Ang bagong pamunuan ng bayan ay nakipagtulungan sa mga organisasyon upang tiyakin na ang bawat bato, bawat bakal at bawat piraso ng semento ay matibay at dekalidad. Dito, sama-samang nagtrabaho sina Mario at June, hindi na bilang mga tahimik na trabahador, kundi bilang mga kinatawan ng unyon ng mga manggagawa. Sa kanilang pangunguna, tiniyak nila na ang sahod ng bawat isa ay tama at ang kaligtasan ng lahat ay inuuna. Hindi na mauulit ang nangyari noon, wika ni June habang pinagmamasdan ang ginagawang tulay. Ngayon, may boses na tayo. Oo, sagot ni Mario. At may mga mata na ring nagbabantay. Hindi na tayo basta-basta kayang linlangin. At sa wakas, matapos ang ilang buwan, natapos ang bagong tulay. Sa araw ng pagbubukas nito, nagsama-sama ang buong bayan. May banda na tumutugtog, may palamuti sa paligid, at may mga batang nagwagayway ng maliliit na bandila. Habang tinatahak ng mga tao ang bagong tulay, ramdam nila na hindi lamang ito kalsadang nag-uugnay sa magkabilang pampang, kundi isa ring simbolo ng pagkakaisa at katatagan ng kanilang komunidad. Samantala, si Ana ay patuloy sa kanyang pagiging mamamahayag. Ang kanyang artikulo tungkol sa pagbagsak ng tulay at sa kasakiman ng kontraktor ay hindi lamang nagpasiklab ng pagbabago sa kanilang bayan, kundi umabot din sa iba't ibang sulok ng bansa. Isang hapon, habang siya ay nakaupo sa kanyang maliit na silid at nagsusulat, napahinto siya at napatingin sa labas ng bintana. Kita niya ang paglubog ng araw na nagiiwan ng gintong liwanag sa langit. Napangiti siya at nagbulong sa sarili. Ang bawat salita ay may kapangyarihan, ngunit higit pa sa mga salita, ang katapangan ng mga taong magsalita ng totoo ang tunay na nagdadala ng pagbabago. Hindi naging madali ang landas na kanyang tinahak. Nakatanggap siya ng mga pagbabanta,
Sinubukan siyang patahimikin, ngunit nanaig pa rin ang kanyang paninindigan. At ngayon, habang nakikita niya ang pagbabago sa San Roque, alam niyang sulit ang lahat ng sakripisyo. Taon-taon, ginugunita ng bayan ang mga biktima ng pagbagsak ng tulay. Sa tabi ng bagong tulay, itinayo ang isang simpleng bantayog, isang bato na may nakaukit na lahat ng pangalan ng mga nasawi. Tuwing gabi ng paggunita, nagsisindi ng kandila ang mga tao. May mga nagdarasal, may mga nag-aalay ng bulaklak, at may mga simpleng nakatayo lang sa harap ng bantayog, nagbubulong ng mga alaala. Isang beses, naroon si Mario, hawak ang kamay ng kanyang anak. "Tandaan mo ito, anak," sabi niya. "Hindi natin dapat kalimutan ang mga taong namatay dahil sa kasakiman ng iilan. Ang buhay nila ang nagturo sa atin ng aral na kailangan nating lumaban para sa tama." Tahimik lang na nakinig ang bata, nakatingin sa sindi ng mga kandila at marahang tumango. Samantala, sa loob ng malamig na kulungan, si Engineer Salvador Manalo ay tila ibang-iba na sa dati. Ang dating matikas at makapangyarihan, ngayoy payat at lupaypay. Araw-araw, nakaupo lamang siya sa isang sulok, nagbibilang ng oras, nagbabalik tanaw sa kanyang mga maling desisyon. May mga gabi na naririnig siyang bumubulong, "Kung nagawa ko lang ang tama, kung pinili ko lang ang bayan kaysa sa sarili." Ngunit huli na ang lahat. Ang kanyang pangalan ay tuluyan ng nadungisan at ang kanyang pamilya ay nalugmok din sa kahihiyan. Sa mata ng marami, siya ang ehemplo ng babala, na ang kasakiman ay hindi kailanman nagbubunga ng tunay na tagumpay. Pagkaraan ng isang taon, nagkaroon ng pagtitipon ang buong bayan sa ilalim ng bagong tulay. Nagsalita ang bagong alkalde. "Mga kababayan, tayo ay minsang sinubok ng matinding sakuna. Ngunit mula sa ating sugat, tayo'y bumangon ng mas matatag. Huwag nating kalimutan na ang tunay na lakas ng bayan ay nasa ating pagkakaisa. Ang kasakiman ay walang puwang sa ating pamayanan. Ang katarungan at katotohanan lamang ang ating sandigan." Nagpalakpakan ng mga tao sa kanilang mga puso. Ramdam nila na ang kanilang bayan ay may bago ng simula. Makalipas ang pagtitipon, umupo si Ana sa ilalim ng punong kahoy sa gilid ng ilog. Ang hangin ay malamig, ang araw ay unti-unting lumulubog, at ang mga alon ng tubig ay marahang sumasalpok sa pampang. Isinara niya ang kanyang kuwaderno at pumikit sandali. Sa kanyang isip, muling sumariwa ang lahat, ang ingay ng pagbagsak ng tulay, ang iyak ng mga tao, ang galit ng bayan, ang paglilitis, at sa huli, ang katarungan. Ngunit higit sa lahat, ang alaala ng mga taong nagtulungan, lumaban, at nagtagumpay laban sa kasakiman. Habang unti-unting dumidilim ang paligid, naramdaman ni Ana ang katahimikan na matagal na niyang inaasam. Para bang sa unang pagkakataon, malaya siyang huminga ng malalim. Ang kwento ng San Roque ay nagsilbing paalala sa lahat na sa mundong moderno, kung saan ang tukso ng yaman at kapangyarihan ay laganap, naroon pa rin ang panganib ng kasakiman. Ngunit sa kabila nito, may liwanag, ang liwanag ng pagkakaisa, ng tapang at ng katotohanan. At sa bawat bayan, sa bawat tahanan, at sa bawat pusong handang lumaban para sa tama, nananatili ang pag-asa. Sa huli, ang mga bituin sa langit ay nagningning ng mas maliwanag, at ang katahimikan ng gabi ay yumakap sa buong San Roque. Ang bayan ay natulog na may kapanatagan, at ang kanilang mga panaginip ay puno ng bagong bukas. Sana'y nagustuhan nyo ang ating kwento na pinamagatang Ang Gahaman na Kontraktor, na nagpapaalala na ang kasakiman ay may kapalit. Ngunit sa katotohanan at pagkakaisa, laging nagtatagumpay ang hustisya. Kung nagustuhan ninyo
ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang kwentong pampatulog na puno ng aral. Hanggang sa muli at naway maging mahimbing ang inyong pagtulog.